Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is Feb 14, 2026 at Happy Valentine's Day! Yan. Okay ba? Kayo ba yung nakapag-celebrate na? Tatay G's, nakapag-celebrate ka na ba? Dictus Rex, nakapag-celebrate ka na ba? Ha? Oh, yan. Si Maxey Pitkimson. Ha? Sherlock. At si JD Sinap and wife. Kamusta na ang inyong Valentine's Day? Jobro. Ako, since time immemorial, paniwala ako, uunlad, sasagana, makakaahon at makakadisiplina ang buong bansa kapag gumawa tayo ng pangmalupit ng death penalty na mas malupit pa sa China. Oh my gosh, maraming mawawala. Ito lang mga kris sa akin. Okay lang naman ang death penalty. Pero since sabi ko, mas nandun ako sa sa alam ko kung dami na frame up, daming kumikita, daming nakakurakot dahil dyan. So hanggat hindi talaga okay ang justice system natin, mahirap kasi baka may inosenteng malagay sa alanganin kasi hindi siya makakalaban na maayos. Tapos na frame up lang pala. Diba, Rick Reyes? Oo, si Rila Andres. Yun. Okay, mga clear. Punta na tayo, mga clear. Luis Villanueva. Pag nagpelo ka para mga manloloko nga, yun na. Tatay Ray Ray, kamusta na? Nongski and Sherlock from New York. Betty Meredith. Thank you. Ayan. So mga clear, ito lang kasi nisip natin, parang hindi nababanggit madalas si Aguirre, di ba? Nababanggit pa nga si Leonardo. Pero may others naman kasi mga clear baka doon sila pumasok. Ni Leonardo, si Mata. Meron pa yung 5 unang pinangalanan ni Senator Trillanes Pero dito, ayun, redacted. Less redacted, pumasok ang pangalan ni Aguirre, mga clear. Share ko ito, mga clear, Sige, go tayo sa news. Pinangalanan na yung mga co-accused ni FPRRD. Sa kaso ni Duterte, matutuloy ang confirmation of charges hearing sa February 23, kung saan babasahin itong document containing the charges, malamang sa first day ng hearing. At yung inimbita niyo mababanggit ang pangalan niya, malamang doon sa pagbabasa na yun. Pero kung what's next for these individuals named, it's an entirely separate process. The case of Duterte will be separate and distinct from any other future cases that may be opened against any of the 8 named individuals or kung sino pa man. Dahil hiwalay nga ang magiging kaso, hiwalay din ang proseso ng una, pag-apply ng warrant of arrest, at ang susunod yan, yung pag-issue ng warrant of arrest sa particular na taong tutukuyin at eventually pagbubukas ng kaso. The identification of the persons against whom warrant of arrest will be applied against is a matter. Kasi wala pang nai-implement na warrant of arrest, mga ka-clear. Kasi although sinabi ni Ombudsman Boying na meron siyang nakitang warrant of arrest, parang sa phone lang Pero on the part ng wala. Diba? Wala pa. DILG. Supposed to be magpapa-implement. Wala. Okay, tuloy. Of prosecutorial discretion or prosecutorial strategy. Yes, Attorney. We just spoke with former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre and he said wala siyang control sa PNP kasi ang mandato niya ay nasa DOJ. Ano po ang masasabi niyo doon? He must appreciate the entire common plan as something that wanted to ensure not only implementation but impunity. Mga klikit, narinig nyo, wala ka, hindi ka kasama, hindi mo mapipigil ng DILG, pero sangkot ka. Sabi sangkot ka para makaligtas itong mga pumatay. Diba? Sangkot ka para hindi sila kasuhan at manatili sa kanila ang ginagawang pagpatay kasi di mo naman kinakasuhan. Yun ang sabi. Tuloy. Ang punto ng buong plano ay magawa nila yung patayan tapos hindi mananagot matapos. At yung pagpapanagot pagkatapos, nabanggit na rin niya, ako ba ang may, narinig ko bahagya, ako ba ang may responsibilidad na mag-imbestiga? Ako ba ang may responsibilidad na mag-prosecute? DOJ siya, di ba? DOJ siya, mga ka-clear.
Oh. Ako, I would argue At tandaan natin mga klila, ang NBI ay under sa DILG. Siguraduhin natin. Wait lang ha. Ay, DILG pala. DOJ. Okay. Wait. It's not under. Oh, ang NBI is under DOJ. The National Bureau of Investigation is a line agency under the DOJ. Under mo yan. Hugas kamay, di ba? Hugas kamay. that yes, meron siyang responsibilidad doon. At yung hindi pag-iimbestiga precisely ng Department of Justice ang nakapagsigurado na may mga pulis na nakalaya o nakapagpatuloy pa ng pagpatay. So categorically, you don't believe that DOJ Secretary Aguirre ay absuelto po dito sa kasong ito? Oh yes, definitely. If the ICC says he's part of the common plan, then I would have to give it to them. Like they have evidence that points to him as part of the plan. Take note also that that's not the only reason why he's being charged, that he was DOJ Secretary. No. The document also indicates his ties, his... Mga clear, baka sabihin na naman nila, itong sinabi sa ICC, kagagawa na naman, ipapayad na naman sa Pangulong Marcos Jr. At sasabihin na naman nila, pinupolitika na naman sila. Hindi yung trabaho ng Pangulo. ICC yan. Hindi yan ICI. Kahit nga ICI, independent body. Diba? Ang gagawin na naman nilang naratibo dito, ginigipit sila ng gobyernong Marcos Jr. Tandaan nyo, yan na naman ang gagawin nila. Diba? Lahat ng mga pagkakamali nila, lahat ng mga kasalanan nila, lahat ng mga pinagpapapatay nila, ang ginagawa nilang ibinibintang. No? Ang kasalanan daw nito, pinupolitika sila, at lang ito ay planado ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang gusto nila mangyari. Isisisi na naman kay Pangulo na nagtatrabaho para sa bayan. Di ba? Sa tuloy. During Duterte's term as mayor. So it goes deeper than that. It's not only the war on drugs as we know it, but it's also the Davao Death Squad killings. Attorney Conti, nag-release na rin po ng statement si Senator Bongo. At ang sabi niya, yung authority niya as a special assistant to the president and then mayor ay walang kahit anong relasyon sa umano'y drug killing sa panahon ni FPRRD. How does the international court see this line of defense? I will have to see kung anong exactly niyang sasabihin. Pero at this point, he's saying that he is not responsible or that's not part of his job. Unfortunately, hindi kasi yun yung argument. So this is going to be a matter of fact. And based on evidence, syempre, iba yung hawak malamang ng ICC na informasyon. Okay, mga Krina, tingnan natin muna. Dito tayo, ha? Dito tayo kay Aguirre. Kay Aguirre to. Imagine mo, ang pinrosecute mo, si De Lima. yung mga drug lord, hindi. De Lima asks Aguirre, where are your drug war EJK cases? Di ba? Ang daming patayan, di ba? Nasa na nga ba? Nung inamin, ikaw na may DOJ secretary, pag murder naman, ilang years ba? 20 years, di ba? So, nung inamin natin Pangulong Duterte na siya nagtulak ng tao mula sa helicopter at inamin din ni Sylvester Bello na yun ang pinatay niya. Si Aguirre ba did he ever attempt to investigate this matter? Inalam niya ba kung sino yung pinatay? Diba? Dito. The DOJ latest data of extrajudicial killing cases refer only to victims from cause-oriented groups. Sabi dito. Detained, naka-detain na, Senator Leila de Lima on Monday, July 24, as Justice Secretary Vitaliano Aguirre II to present figures of extrajudicial killing cases related to the government's war on drugs being handled by the DOJ. Ba? The data of 219 EJ case apparently refers to those cases covered by the mandate of AO35 Interagency Committee or extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons. I was obviously referring to the present EJ case. The summary execution of suspected drug offenders. Ilan ba diyan yung EJ case ng mga small-time police, poor drug pushers and users. Diba? Dapat alam niya yan. Kung may namamatay dyan, alam niya yan. Bakit? Kasi kailangan niya i-prosecute yan. So, bahala na yung may self-defense. Magsabi doon sa court na self-defense yan. De Lima accused Aguirre of, ito yung problema niya. Dito siya nagkakaroon ng, kasama siya sa common plan.
De Lima accused Aguirre of instructing his prosecutors not to file. Ayan. Ito daw ang ginagawa ni Aguirre. Sinasabihan na huwag isampa yung drug war-related EJK cases against any enforcement officer. It is included in the senator's complaint filed against Aguirre before the Office of the Ombudsman. Sino kaya ito? Okay? Aguirre had denied issuing such directive and even called the Lima statements libelous. Diba? Yan yun, mga kaklir, diba? So, mga kaklir, ano example nito? Okay? Bakit si Magalong wala nakagawification? Dapat witness siya, diba? Marami siyang alam. So, dapat na mapanood ng ICC ang pag-amin ni Magalong na may alam siya at siya pa ang head ng committee sa mga meeting nila. Tama. Meeting nila with the general. Joy Canonisado. Dapat nga. Magalong sana isamang guilty yan. Aquavis. Sasabi lang naman niya wala siyang alam. Pero, mga kaklir, naging party siya eh. Parang si Aguirre. Hindi siya kasama sa patayan. Pero alam niya, pero wala siyang ginawa. Party siya dun eh. EJK eh. Tokhang. Ito, mga kaklir, di ba? So, bakit sinasabi ngayon dito na ang isa sa mga, sabi ni Atty. Conti, and 2017, sinabi din ni De Lima, na ang kasalanan mo, Aguirre, kasama ka sa common plan kung saan lahat ng mga nagkasala, kasi ang lagi sinasabi ni dating Pangulo Duterte, sagot ko kayo. Diba? Sagot ko kayo. So, sinasagot niya talaga, mukhang hindi niya pinasasampa ng kaso. Mga tignan nyo kasi, i-analyze natin. Sige. Attorney, mga DDS may common denominator, madalas sa kanila nagagamit ng wig. Ikaw talaga. Chris Ulo, natinig mo ba yung sinabi ko kanina? Dahil sa nanonood sa akin, si Ma'am Sharon Cuneta, wala ba na, walang babanat kay Senator Kiko kung hindi mananagot sa akin. Dito tignan si Ulo, nabanggit kaya. Di ba? Yan. Thank you, Chris Ulo, sa pagdalaw. Hello. Yan, di ba? Shiro, naks naman. So, ito mga kaklira. So, dapat pala, sinulat ko lahat ng mga binanggit niya. Hindi, ako natandaan ko naman. Tingin ko, meron pa siya ibang panunod na hindi niya lang niya nabanggit sa akin. Yan. Pero alam ko si Chris Ulo talaga, binanggit niya. Congrats Chris Ulo. Yon. Okay. Ito, mga kaklir. Isa sa sample nito, mamaya na si Bongo. Anong ginawa niyan, Dito muna tayo. Tignan muna tayo, Natatandaan nyo ba ito? Ito pinakita ko sa inyo kanina, pero may mga ebidensya na talagang hindi kumilos si Aguirre. At pinagtakpan niya mga kriminalidad. Okay? Nasaan na yan? Isa natin dito. Yan, ito. Pagsunod-sunod rin natin. Duterte, di ba? Pinatay si Espinosa. I won't let cops in Espinosa Slay go to jail. Yan, maliwanag na utos yan, mga kapatid. That's 2016, no? December 17, 2016. Ano sabi niya? I will not allow these guys to go to prison maski sabihin ng NBI. NBI is under DOJ. Murder ang nilagay ng NBI. Pero, total, under ko rin yan. Under niya NBI because NBI is under kay si DOJ. Saka di ba yung NBI mismo, pinakita ko sa inyo yung video kanina, na inuutosan niya NBI pumatay at bibigyan niya ng 3 million. Pumatay daw ng mga related sa droga. At pag pinatay niya mismo ng NBI director, 3 million ibibigay sa kanya. Diba naman? Talaga naman, diba? So, total under ko rin yan. Duterte made the statement a day after the NBI released its findings that Espinosa was killed in a rub out. May nawala ba? Baka. Rub out Baka may pera pa siya sa loob. Or anything. Okay. Nagsusolicit daw si Marcos ng 3 million from him for campaign funds for his wife.
a mayoral candidate in 2016 elections. Duterte earlier said he believed in Marcos' version of the events. Siyempre, sino pa diniwala niya? Si Karen Espinosa o si Marvin Marcos? Diba? So, yan di ba? I do not obstruct. So, the finding of NBI is rather good. File a case. O, charot. Pero dito pala mga klis, sinabi niya, di ba? Mangingialam siya. Total, under ko rin naman yan. Okay? Now, ano nangyari doon sa kaso? Pakita ko ulit. Ano yun natin mga klis? Susunod-sunod natin. Okay? Signal to NBI to change its findings. Duterte defense of cops means he was mastermind of mayor's slay. Ay, sabi ni Senator Trillanes. Diba? Siya nagdidikta kung anong ikakaso na lang para makalabas Okay? So, the president was the one who called the Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa to reinstate Marvin Marcos to make sure that the person they were ordering will not be jailed. So, it's good statement because that is going to be used as evidence against him. Okay? Now, yan signal daw yon para pababain. Anong ginawa ng DOJ? Mga clear. Ito ngayon. Anong ginawa ng DOJ? May signal Ayaw ko silang makulong. Ito na ngayon ang findings ng DOJ. Sino to? Vitaliano Aguirre. Saan yan? Ayan. Ito title. No evident premeditation. Why DOJ downgraded Raps versus Superintendent Marcos et al. So, na-downgrade na. From murder to homicide na lang yan. So, murder charges against 19 policemen linked to the killing of Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa were downgraded to a bailable offense. Makakapag-post na ng bail. Murder wala because of the absence of evident premeditation. Ginawa ng paraan. Nino? Syempre, ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Diba? So, after that, mga kaklear, dahil na-downgrade siya, di nakapagpiansa. Pagkapiansa, mga kaklear, na-reinstate na siya. Nakapagtrabaho na ulit. Diba? Nakapagtrabaho na siya ulit. Na-reinstate. Nabigyan ng bagong assignment, bakit? Kasi yan ang gusto ni dating Pangulong Duterte. Kahit na siya pa ay pumatay. Ayan mga kaklear. Kaya malakas loob nila. Duterte wants in statement of Superintendent Marvin Marcos. That is, July 12. President Rodrigo Duterte said on Wednesday that he wanted the reinstatement of Superintendent Marvin Marcos despite the facing homicide charges. Homicide na lang, Diba? Tapos later, makaklear, bago bumaba si dating Pangulong Duterte, mga kaklear, ito nangyari. Bago mo baba, sige. Bago mo ba? Kaya, hindi pwede makaiwas si Vitaliano Aguirre na wala siya alam. Yan, Quezon City Court acquits 19 cops in Espinosa slay. Diba? RTC Branch 104 of Quezon City cleared the policemen of homicide after the prosecutors were not able to prove their guilt. Among those acquitted is Colonel Marvin Marvin Marcos, current Director of Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Region 12. Diba? Yan yun. So, mga kaklear, makita nyo kung anong naging papel ni Vitaliano Aguirre para mapagtakpan ang krimen na ginawa ng mga law enforcers. Okay, ito. Si Bongo naman, mga kaklear, di ba? Si Las Calles sasabi. Bongo developed a very useful strategy for the two killings. He was first to use the personal information data of the targets that he had secured through an arrangement with the LTO.
Sa LTO kasi, nandun yung mga address. Because of it, it was easy for us to find the targets. We had their addresses, their vehicle information. It was of Bongo's ingenuity that he was rewarded with his own death squad. Meron siya sarili. He has his own death squad. Ito rin ba kaya yung kay Sara Duterte? Meron siya sariling death squad. May assassin siyang kilala eh. Diba? The money for his death squad came from the Peace and Order Fund and intelligence funds of the city of Davao. OMG! So, paano yung conflict funds ni VP Sara? Ha? Diyan ba napunta? Paano po yung EJK Warsara sa mayor? Ito nga. From Quadcom, it can't be overlooked that she didn't notice. By the way, see you soon, Yusek, a few weeks from now. Thank you, Sherlock. Kita tayo. The other funds came from businessman. Ito yung nakita ni Senator Trillanes na may deposito sa account ng mga Duterte. Si Sammy Uy and Michael Yang. Kaya ito, hindi ito matira-tira ni dating Pangulong Duterte. Inaway niya ng lahat except Michael Yang. I knew this because it was I who was ordered by Mayor Duterte in the presence of Michael Yang to kidnap Philip Lam, who was Yang's business rival in the amount of 350,000 pesos. Talaga? Pati kidnapping, pinaso. I personally interviewed sa kanya. So, dapat lang ma-prosecute dahil siya may pakana sa madugo na kampanya ni Mayor Duterte. Sino? Si Bongo. Siya daw may pakana. Dapat managot siya sa daming mga taong na namatay sa Davao City na hindi alam na mga kaanak. So kaya nga tanong natin, Sylvester Bello, yung hinulog sa chopper, anong pangalan nun? Dapat alam mo yun. Abogado ka. Hindi mo dapat tinotolerate yan. Hinulog ni dating Pangulong Duterte sa chopper. Hindi alam na mahal ba sa buhay kung bakit ito pinatay. Walang nag-iimbestiga po dito. So, dapat lang siya maimbestigahan at i-prosecute sa International Criminal Court. Grabe si Bongo. Diba? Pa-angel ang effect. Pero ito yung lumalabas na kwento laban sa kanya. Diba? Personally, inutusan ni Mayor Duterte si Bongo sa harap ko at ako din ang inutusan ni Bongo na ipa-fast track ang pag-assassinate kay Mr. Christopher Yu. Ito pong si Yu ay hindi drug addict, hindi din drug user. See? So, alam ba ito ni Mayor Magalong? Dapat nakareport to sa kanya. Karibal ito ng negosyo ng stepfather ni Bongo. Pinapilit ni Bongo na i-link at ilagay sa death list. Talaga? That is Mayor Rodrigo Duterte ang pangalan ni Mr. Christopher Yu dahil ang kapatid kasi ni Yu na si Ryan Yu ay suspetsyadong leader ng mga karnapper at Davao City. Sa Davao City. Si mga clear, ito lang yan. Iyan ang kanilang mga. So, pinilit niya ako na nag-approve at nag-approve si Mayor Duterte. In fact, on the spot, binigyan ako ni Bongo ng 150,000 pesos at yung LTO personal information data ni Mr. Christopher Yu. Kaya, madali namin natunto ang bahay ni Yu at ang plaka ng kanyang sasakyan. In 3 to 4, 5 days operation, nabali na si Yu. Diba? So, ito yung mga kilalaman niya. Kahit yung iba, alam mo yung makaganti lang. Kaya, ganyan ba kalinis ang Davao? Sinasabi nila na pwede kang lumabas kahit madaling araw? O paano yan? Ba? So, yan na mga kaklir, ang lumalabas na mga partisipasyon. Lalo na itong si SOJ, dating SOJ Aguirre. Diba? Okay? Yung mga clip pinakita ko kasi tataka pa siya, ba't ako kasama? Bakit daw siya kasama? Hello! Kaya nga napilitan ng mga tao na pumunta sa dumulog sa ICC kasi di nyo sinasampan yung mga tao na dapat nasampan ng kaso. Di ba si Marvin, from murder na downgrade to homicide, tapos na-acquit. Nayahay ang buhay. According to the records, ha? Attorney Claire Castro, pabati po asawa ko, Kuya Colt 45. Ngayon, asawa ni Kuya Colt, Ate Gay. Ayan, Ate Gay. Happy birthday to you. Ika'y bituing may ningning. Dapat.
ika'y bituing mayroong ningning, dahil ngayon ay iyong kaarawan. Happy birthday, Ate Gay! Jamin Rain Quizon, ang baby natin. Aking mga MIBs, mukhang magtatago na din yan si Bongo. Ay, hindi natin alam. Kasi ICC na naglabas. Ha? Huwag nilang sabihin na ano to, ha? Pinupolitika lang sila. Teka lang, may babati na akong birthday. Wait, pabati po birthday ng pinsan ko si Leslie Likigan dito sa Jordan. Leslie, happy birthday to you. Happy birthday, Leslie. Dapat kasama dyan si Benjamin Magalong at Alan Peter Caldero Cayetano. O, di ba? Si Sox, Sox XOX 182 Maxim. Thank you. Sergeant Putik, Dolly Babes Castro, kamag-anak. Dolly Babes Castro, Pilipinas mabuhay, Attorney Claire from California. Maong-maongan, sabi ni Kairis, oo nga, di ba? Dami mong hindi kinasuhan. The Chinese is the master puppeteer, facilitator of drugs, gambling, and Chinese corruption issues in the country. Ay, ito ang huli na huli, di ba? Yung tungkol sa cigarette, mga ka-clear, Chinese yan eh. Chinese. Super happy Valentine naman ako today. Wow, Pablo Skibwi. Ang galing. Congrats. Kasi sa inilabas na listahan ng, gano'n pa. Hindi ko tinuloy. Alam ko pa naman nakipag-date ka. Dahil daw sa inilabas na listahan ng ICC. Thank you. Ardian. Ariel Salinga. Witring walang ningning. Parwin. Diana Guillermo. Bantayan na dapat ni Sec John B. Pa-shoutout naman, sabi ni Albert Dumlao. Okay, Tangerine. Paano mga kakli? Yun lang. Para mag-enjoy pa kayo sa inyong yan, thank you Maylene. Mag-enjoy pa kayo sa inyong araw ng mga puso. Yan. Okay, aking mga MIBs, thank you. Mami Ida Masukat. Ako di ko nabati si Mami Ida Masukat. Happy Valentine, Mami Ida Masukat. Auntie Amitis Bayabaw. Mami Rizal Martin. Antonia Vicente. Weng Visda. Ray. Ano pangalan nga ni Kay? Kay? I forgot na your surname. Si Kay, And Carl Balkin Castañeda. Of course, Chucky. Ang aking Chucky. Yan. Iba yung Chucking si Chuck na lang. Tanggalin natin yung Y. Si Chuck, happy Valentine. Okay. So hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas. Trek si Vida 11 dito pala. Thank you, happy Valentine. Si Shiro Kanzaki. Naku, baka malikumutan ko pa si Shiro. Shiro, happy Valentine's Day. Aking mga MIBs, Tatay G's, Ludlin. Ang lakas na to. Ludlin. Ganon? Sige, tanong na lang natin Trexie daw. Saint Isidorep. Yan. Yan, thank you. Salamat po. So, Ardean, the survivor. Merry Christmas. Happy Valentine. Chicken Curator. May kulang sa listahan ng ICC, walang propaganda officer at theoretical and conceptual framework planner na nasali. Wala nga yung oversight committee. Okay? So, teka lang. Sabi ni Sherlock, nag-request na huwag ka na daw po pakinggan ni VP kasi di na kaya sikmura niya jokes niya. Tagos hanggang buto. Thank you, Sherlock. Siya yung wag makinig. Siguro, kaya remain siya maging bingi at bulag-bulagan siya sa mga proyekto. Hindi niya kasi inaalam mga klik. Kasi kung sino lang kausap niya, puro fake news peddler kausap niya. Samahan ba naman siya ni Harry Roque palagi? Wala talaga siya mapapala doon, puro chismis. Diba? Chismis ni Inday. Harry. Okay, mabuhay mga sanggol.
Ah, ayan, oh, at mga buwitre, yan. Akademya, mga madalas siyang katabi, mga inday hari, mga buwitring hari, puro, the haring buwitre. Yeah, bro. Teka lang, basahin natin Bro Rats the One, yan. Elito, Mapanuri Vlog, Wala ng Bugay, Zacarias Kabila from Canada. Ayan Maylin, Neb Manangan. Inday Hari. Ivy Reg. Uy, si Ivy Reg, hello. Thank you sa song. Side. Wait lang. Side o CD ito? Nasaan na siya? Side Bora? Okay. Magalong should be included because in his interviews, he admitted he is the head of Oversight Committee of Oplantocang. Tama, Elijah siya. At sinabi niya na madalas sila mag-conference, ano sabi niya, meeting, command conference. At may report daw siya. At pinagagalitan daw niya yung mga pumapatay. Pero, walang case. Walang case. Ganun ba? Ito, si Albert nagsabi nito Hindi ako Toot! Vulture. Okay? Sa mga ka-clear, Diva. Look, Master Chief. And Command Responsibility. Command Conference. Ay, sino may birthday? Ay, oo. Happy birthday, JPE. Happy birthday, Hearty Bang, hindi sa. Happy birthday, Chris Aquino. Happy birthday, Jan Prats. Sino pa? Sino pa may puso? May birthday sa puso. Birthday sa puso. Birthday ngayong araw ng puso. Ay. OFW Survival, Sai Deborah, and si Jaris. Okay, paano hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo? Ako po sa Tony Clay kasi papaalala, huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye.